Sa mga balitang pambansa, nagisa sa Senado kahapon ang DPWH District Engineer na isinasangkot sa maanumalyang mga proyekto sa Bulacan. Pagharap sa hearing, naghugas kamay ang dating District Engineer na si Engineer Henry Alcantara. Nauna nang tinumbok ni Senator Ping Lacson sa kanyang expose na mga anomalya. Ang depensa ni Alcantara, wala raw siyang alam kahit siya ang pumirma sa lahat ng mga dokumento. Ibinunyag naman ni Senator J.V. Ejercito na suki ng kasino si Alcantara. Kasama po ang pumalit sa kanyang district engineer na si Bryce Hernandez. Nauna nang sinabi ni Lacson na daang milyon daw ang naipatatalo sa kasino ng isa kina Alcantara at Hernandez. Pero walang kinumpirma ang dalawa tungkol sa issue. Itinanggi naman po ni Alcantara ang impormasyong nangumpisal daw siya kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na 7.3 billion pesos ang nasayang sa flood control projects. Ako po'y umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, aminin ko. Ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na pag may pirma sila, pirma ka lang rin. The buck stops at the district engineer. Yan nga po ang tinig ni dating District Engineer Henry Alcantara at Senator Ronald Bato de la Rosa. Abangan niyo po mamaya po ang ating Think About It episode at ang ating diskusyon dito ho sa pangangatwiran nitong District Engineer. Samantala, isa pang ginisa sa pagdinig ng Senado ang umano'y bentahan ng accreditation na umaabot daw po sa 2 milyong piso. Puro sermon tuloy ang inabot ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB mula sa ating mga senador. Ang tanong ng mga senador, bakit daw nire-renew ng PCAB ang lisensya ng ilang contractors kung nauna na ito na nasuspinde at na-blacklist ng DPWH? Depensa po ng PCAB, may time limit lamang kasi ang pag-blacklist sa mga kontratista. Kapag nakumpleto na ang proyekto, automatic daw na natatanggal sa blacklist sa contractor. Tiniyak naman ng PCAB na hindi sila makakapag-bid sa mga flood control projects ang 15 kontratistang binanggit ng Pangulo. Sa iba pang balita, naniniwala din po ang isang eksperto na hindi maituturing po na bullying ang ginagawa ng netizens sa pag-call out online sa mga Nepo baby o anak ng mga politiko o kontratista na binabalandra ang kanilang yaman online. Ayon nga po sa isang psychologist na si Rian Portuguese, hindi maituturing na bullying kung nagdedemand lamang ng accountability sa mga mayayaman ng taong bayan. Wake-up call din daw sa publiko ang nangyayari ngayon para ipaalala sa kanila na hindi dapat ina-idolize ang mga kilalang personalidad sa social media. Hindi rin daw sapat ang protesta online dahil mas mahalaga umano ang confrontational values. Kung meron tayong pakialam bilang Pilipino sa kapwa natin, kasama dito yung nakikisangkot tayo sa mga causes na nakakatulong para mas umangat yung quality, halimbawa tulad ng infrastruktura, kung saan ba nagagamit ng tama yung mga taxes natin. Ay kumbaga yung mga taong hindi naman naghuhurumentado ngayon. Halimbawa, nagrereklamo sila, nagdedemand sila ng accountability. Hindi ibig sabihin na nagre-rebelde sila. So sana suportahan natin at pinapakinggan natin yung mga kapwa natin kapag sinasabi nila na nasaan ba yung mismong saan ba napupunta yung mga taxes natin, bakit may mga ganitong klase mga proyekto, ano itong mga ghost projects na to. Yan nga po ang tinig ng psychologist na si Rian Portuguese. Samantala sa iba pang balita, ipinatitigil po ni bagong Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang ginagawang investigasyon sa mga flood control projects ng ahensya. Sa panayam po ng programang ito sa kalihim, sinabi niyang hindi siya sang-ayon sa ahensyang nag-iimbestiga sa sarili nito. Kaya naman bubuwagin ni Dizon ang special team na binuo ni former DPWH Secretary Manny Bonoan. Layon po niyang imbestigahan ang top 15 contractors na pinangalanan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman balak ni Dizon na ipaubaya sa isang independent commission ang investigasyon. Hindi po ako sang-ayon sa ahensyang nag-iimbestiga sa sarili niya. We cannot investigate ourselves. And yun nga po ang kagandahan ng independent commission na itatayo ng ating Pangulo. In-announce po niya ito kahapon. Lahat po ng impormasyon na makalap po ng bagong team na papasok
ipapasa po sa Independent Commission. Yan nga po ang tinig ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!